kapag meron kang sakit na nasa lahi nyo, sigurado bang magkakaroon ka nun? And pag wala siya sa lahi nyo, safe ka na ba? Yan ang topic natin for today's episode. Nature versus nurture. Alin ba ang mas malaki ang epekto sa kalusugan nyo? Magandang araw! It's me again, Doc Eka, for another episode of Tamang Kaalaman. Let's get into it! So, yung nature versus nurture. Nature, yun yung genes natin or lahi. Di ba iniisip natin kapag nasa lahi natin yung sakit, magkakaroon ka na nun. May mga pasyente akong ganyan, pag tinanong ko, may diabetes sa pamilya, ay opo dok, nasa lahi namin yun. Inaantay na lang nilang magka-diabetes sila. Pero meron ding nurture. Yung nurture, ano ba yung mga ginagawa mo sa araw-araw na merong epekto dun sa genes mo? So yan yung lifestyle habits natin. In fact, i-google nyo, epigenetics. Very powerful. Kuha tayo ng example ng mga common na sakit na nakukuha ko. So nabanggit ko na yung diabetes. Inisip ng mga tao, pag kumain sila ng matatamis, yun yung nagkasa sila magkakadiabetes. Pero naisip nyo ba yung kanin, hindi matamis yun eh, pero nakakadiabetes yun. Yung tinapay, hindi rin naman matamis yun. Yung diabetes, malaking bagay dyan yung anong kinakain mo. High blood, yan. Isa yan madalas ko rin makuha. Kadalasan iniisip ng mga tao, pagkain pa rin, di ba? Iwas sila sa maalat, sa matataba. Pero yung isang malaking factor sa blood pressure, kamusta naman ang tulog mo? So, kung puyat ka lagi, hindi maganda yung tulog mo, humihilik ka sa gabi, meron kang tinatawag yung sleep apnea, yun, nagpapataas ng blood pressure yon, ng presyon. Pag-uulyanin yung mga memory issues. So usually, ni-expect natin yan na pag tumanda, nag-uulyanin. Diba? Ganun yung mga lola't lolo. Pero, meron ding mga lola't lolo na ang sharp pa din ng pag-iisip. Kaya pa nilang ikwento yung nangyari sa kanila nung bata sila. Ang isang importante sa memory, exercise. Diba? Yung movement. Napakita na yan na kapag gumagalaw ka, may ginagawa yung brain mo na para siyang fertilizer para sa brain cells. Lahat tayo meron itong lifestyle factor na to. Ang tawag sa kanya, convenience. Gustong-gusto natin yan, yung convenient lahat. Punta ka ng convenience store, ang dami mong pagkain na pwedeng kainin, bubuksan mo na lang yung balot. Walang prep, pero wala ring nutrition yon. Or remote, lahat na lang ngayon naka-remote. Pati ilaw, pwede mo nang i-remote. So, di ba, nawala yung lalakad ka? Kids talaga, no? Yung mga mas bata sa akin, hindi nyo na naabutan yung TV na para ilipat yung channel. Lalapitan mo yung TV, tapos pipihitin mo yung dial. Tapos yung antena, aayusin mo. Hindi na uso yun ngayon. Uupo ka na lang, tapos remote. Yung mga ganyang maliliit na bagay, at the end of the day, halos hindi ka na gumalaw kasi convenient everything. Di ba sabi ko yung convenience, health hazard siya. But there are two ways to look at it. Number one, gawin yung inconvenient, yung mga bagay na makakabuti sa'yo. For example, yung trash can mo sa may desk, lipat mo, ilayo mo. Para kapag may itatapon ka, kailan mo maglakad. So, meron kang 10-20 steps, which is better than 0 steps. And then, yung mga bagay na healthy, yun yung gawin mong convenient. So, kunyari, for your snack food, bumili ka ng singkamas, tapos hiwain mo na lagay mo sa ref. Or yun yung baon mo. Para pag kailangan mo ng snacks, healthy yung snacks mo. Tubig, naku po, dami-daming dehydrated. Kuha ka ng water bottle. Huwag yung masyadong malaki kasi mabigat, tapos tatama rin kang dalhin yun. Although, pwede rin kasi nakapag-exercise ka. May mga 1 liter. Tapos itabi mo yun. Tapos hindi ka na lalakad, pero mas malaki yung chance na makaubos ka ng 1 liter of water a day. At isa pa, yung mga phones natin, gawin nating inconvenient na gamitin sila sa gabi. Tabi mo sa malayo. Yung charger mo sa labas ng kwarto. Basta huwag katabi ng kama kasi ang dali-daling kunin. Tapos malululong ka na naman sa K-drama mo. Hindi ka na nakatulog ng maayos. And may last tip ako na super convenient to do, pero good to for you, is learn to breathe. Ang dami sa atin hindi na marunong huminga ng tama. Yung hinga natin mababaw. Pero actually, yung tamang paghinga, malalim, saka mabagal. Para nakakakuha ka ng tamang oxygen. Ang signal nun sa brain mo, safe ka, walang danger. So, hindi natitrigger yung stress response mo, yung fight or flight mo. So, kailan nyo pwedeng gawin yun? Pag nasa traffic kayo, tapos naiinis kayo, hingang malalim, hingang mabagal.
Pag nasa pila sa grocery, kapag nasa meeting, kapag nagbabanyo, kahit saan pwede mong gawin yon. Kung gusto nating maging healthy habang buhay at walang pinoproblemang health problems in the future, the time to start making changes is now. Thank you again for watching at tandaan, kapag may tamang kaalaman, may tamang alaga.